Hi guys! In this video, pag-uusapan natin kung paano nakakatulong yung pagsulat ng ating mga written goals in our notebook o di kaya in an app na pwede nating nakikita araw-araw, pwede nating nababasa. So, ako mahilig talaga akong magsulat. So, isa din to sa natutunan ko over the years, ang pagsulat. So, para kasing may magnet kasi siya. Gawa ng pag sinulat mo yung mga gusto mong gagawin. Halimbawa, in 6 months time from now, ito yung gagawin ko. At doon ka kasi nakatutok kasi nga sinusulat mo siya. So, parang mag-register talaga sa brain mo pa na, oh, ito yung gagawin ko. So, in my case, yung ginagawa ko ay i-breakdown ko siya piece by piece. I mean, by milestone. Kung halimbawa gumagawa ako ng halimbawa sa cellphone ko may ginagawa akong goals na yung mga ganito. Sinusulat ko siya sa aking cellphone. Sinusulat ko siya tapos ina-update ko rin diyan kung ano na ba yung nagawa ko, ano na yung kamusta na siya, ano na yung update niya. Kung halimbawa ito yung 5-year goal ko to 10-year goal ko. Halimbawa, ito yung 6 months goal ko, ano na ba yung nangyari. So, it helps me a lot gawa ng pag sinusulat mo kasi siya, na-check mo ano na yung status niya. Tapos, ma-check mo kung ano yung gagawin mo. Paano mo ba isosolve yung problem mo na ito. Based on your goal, anong problem mo, paano mo isosolve at ano na within how many months mo na-achieve siya. Kasi kailangan talaga natin na may timeline. So, in my case kasi, nagbabalak talaga akong uuwi for 2 years, in 2 years from now. So, talagang naging, alam mo yung pag malapit ka na palang uuwi, parang naging mas nagpupush ka, yung mas consistent ka na talaga. And then, na-realize ko na kasi na it's really time for me to go back home and I really need to do it ASAP para ma-achieve na natin yung ating gusto ba. So, kung halimbawa, in my short-term goals, marami akong nilalagay. Tapos, meron din akong mga ginagawang changes. So, anong year? Kasi syempre, pag gumagawa tayo ng goals natin, kailangan is achievable, at saka may timeline. So, syempre, gagawa din tayo ng goal based din sa ang ating income. Hindi naman pwedeng mag-hit tayo ng million, tapos yung sahod natin 30,000 a month. Paano tayo makahit ng 1 million in a year kung asahod natin ay 30,000 a month? So, parang ganun na ba? I-set natin yung goal natin, milestone. So, halimbawa, month, January to March, ano ba yung gusto nating gawin? Kasi pag madami kang gagawin in a month, naman parang ma-overwhelm ka pa sa dami ng gagawin mo. So, based na rin din yun sa aking experience. Mas maganda talaga is milestone while milestone. Halimbawa, pag kagaya din yan yung ating pagbabayad ng ating mga payables, mga debts natin. So, kumbaga, ano ba yung ating unahin? Yung maliit, yung malaki, hanggang sa makapag-paid off tayo. Kasi, alam naman natin, di ba, kasama talaga sa buhay natin yan, yung utang. Kasi, utang is life. But, yeah, tao tayo. At saka, hindi naman tayo madaming pera na sometimes hindi natin maiwasan na magkakaroon talaga tayo niyan. It's natural lang sa human. So, yun na nga. Gumagawa ako ng, nag-download ako ng work, Google Work, ano ba yun? Ano ba yung ginamit ko? Google Docs. Tapos yung sa Sheets naman, nag-download ako para yun sa mga expenses, tinatrack ko monthly, para alam ko kung saan ako nag-budget ng malaki at alam kung bakit ako gumastos ng malaki, saan ako dapat mag-pull down ng expenses ko. Yun. So, isa rin po sa magandang gawin natin, halimbawa kung gusto na talaga natin for good, kailangan natin yung partner natin na kasabay kayo, paras kayo ng goal. Kasi, sige, ito yung gagawin ko, ito na yung year na uuwi ako. So, kailangan ito na yun. Ayun. Kasi syempre bilang LDR relationship, hindi naman pwedeng ikaw lang yung mag-decide. So dapat dalawa kayo, you're a team. So sometimes kaya nga may ibang, hindi lahat ng mga OFW na LDR is nagsasucceed. I mean, sometimes wala ka nang uwian kasi there are times na it's so sad na kung kailan kayo umalis saka kayo naghiwalay. So isang
I'm sorry for those situation kasi hindi naman din natin maiwasan yan. Tao lang din tayo at may mga circumstances talaga tayong hindi maiwasan. Pero as for us, we are already 20 years together, and so far, medyo matagal na talaga ako dito, and sa awa ng Panginoon, okay naman. And yun na nga, constant communication para mas maging okay ang relationship nyo. Nandun, natural naman din yung mga konting away-away dyan, black and black, black and black. Nandun talaga yan pag LDR. Pero yung mga bagay na, mga decision natin na kung halimbawa gusto na talaga natin umuwi, yung partner talaga natin is yung pinakaunang nakakatulong sa atin para mapadali. So kung yung ang ating partner ay magastos, kung ating partner ay lagi na lang umiinom, barkada, bili dito, ang bili doon, hindi talaga tayo makakauwi ng maaga based on our goal. So ngayon, maswerte, no? Maswerte tayo. Maswerte yung ibang magkasawa na okay yung relationship nila kasi nagkakasundo. Pero isa lang naman talaga yung on my experience, isa lang yung masasabi ko, it's constant communication. Yan, kasi dito nyo kasi araw-araw kayo nag-uusap or every other day ba, yung mga progress sa mga gusto nyong gawin pag uwi, nag-a-update kayo. So, ano na ba tayo? Ano bang problema natin dito? Paano ba natin to solusyonan? Kung wala tayong pera, saan tayo kukuha? Yung mga ganong bagay ba? So, wag lang yung third party, no? Ibang usapan na yan. So, yan nga. Isang malaking bagay ang constant communication para magiging achievable yung goal natin bilang LDR relationship na uuwi tayo na gusto na for good Pinas. So, sa amin naman bilang domestic helper na nasa bahay lagi. So, always we have time. Unless na lang siguro yung mga employer is walang medyo mahigpit. So, mahihirapan talaga, no? So far, buti na lang ay pinagpala tayo ng may mabait na amo. So, yan lang. So, if you plan para gawin din yung ginawa ko, like, sulat ka lang doon sa notebook or sa mag-download ka ng apps na pwede mo i-edit it every morning, kamusta na, mas kasi mas napupush ka na, mas gagawin mo pa yung mga goals mo para ma-achieve mo within the year. So halimbawa this year, ano ba yung gusto mong gagawin? Ano ba yung gusto mong ma-achieve this year? Magiging healthy ka ba? Magiging debt-free ka ba? Mag-uumpisa ka ba ng business mo? Magkano yung capital mo? Tapos i-breakdown mo month to month, magkano yung dapat isi-save mo para ma-achieve mo by the end of this year. Huwag lang yung ang dami kasi nga, syempre based na rin din sa ating capacity. Kung ano yung capacity na pwede natin magawa based sa ating goals na achievable.